Naghahanap na ang Pilipinas ng ibang pagkukunan ng supply ng langis. Wala raw kasing katiyakan kung hanggang kailan ang gulo sa Middle East. Magbabalita si Maricel Halili. Naghahanap na ang pamahalaan ng ibang bansang pwedeng pagkunan ng supply ng langis ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Sabi ng Pangulo, sapat pa ang supply ng langis sa bansa ngayon at hindi pa kasama sa estimate ang produktong dumaraan sa Strait of Hormuz. Pero may mas inaalala raw ang Pangulo. Hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kaya yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas man, tumaas lang nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Volatility is also a big factor. Pag hindi tayo nakakasiguro kung gaano katagal pa ito, even the supply will be affected. Kasi yung mga supplier ng langis, syempre sasabihin nila, yung nasa amin, hawakan muna namin. Kaya naman muling iginiit ng Pangulo na isa-certify niya as urgent ang panukalang magbibigay ng emergency power sa kanya para tapyasin ang excise tax sa langis. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Tuloy-tuloy din daw ang paghahanda ng chartered flights para ma-repatriate ang mga kababayan nating naiipit sa gulo. Pero marami man ang nag-aalala sa epekto ng Middle East conflict, hindi pa rin dapat kalimutan ang mga isyu sa korupsyon. Kaya natanong si Pangulong Marcos kung nasaan na si dating Congressman Zaldico na isa sa mga sangkot sa flood control anomaly. Sabi ng Pangulo, nasa Portugal pa si Ko, pero hindi simple ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. So they cannot arrest anyone. So it will have to be with the assistance of the hosting country. Yun nga lang, ang mismong Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa anomalya, hindi pa tiyak ang kapalaran. Medyo matagal na kasing pinag-aaralan kung dapat na silang i-abolish o hindi. Let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Bago bumalik sa Pilipinas, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos sa US Medical Glove Company para sa bagong investment sa Pilipinas. Tinatayang nasa $200 million ang pupuhunan nila sa Pilipinas na pwedeng makapagbigay ng trabaho sa nasa 2,000 Pinoy. Nakipag-usap din siya kay US Undersecretary of War for Policy, Eldridge Colby, para higit na pagtibayin ang defense partnership ng Amerika at ng Pilipinas. Kapatid, ako si Maricel Halili para sa 1PH.